Maling husgahan ang kapasidad ng isang tao dahil lamang sa pinili nitong maging trabaho. May ibang malawak ang pag-iisip at tunay na madiskarte, ngunit pinili nilang gawin ang mga bagay na kanilang gusto. Ikaw kabarangay, isa ka rin ba sa mga mapanghusga sa mga tao sa paligid mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po Papa Dudut, ako po si Chen. At okay lang kung hindi ninyo baguhin ang pangalan ko. Taga Tagum City nga po pala ako at nag-iisang anak naman ng mga magulang ko na pareho na pong retirado. Dating pulis si tatay at dati namang sekretary sa barangay si nanay. Sa 28 years po na nag-i-exist ako noon sa mundo, ay isang beses pa lamang po ako nagkaroon ng boyfriend. Yung naging boyfriend ko pa noon ay nalaman ko na isa palang bakla. Kaya pagkatapos niya ay wala nang naging kasunod pa. Masyado po kasing istrikto ang mga magulang ko. Madalas ko pong dinadaan sa biro ang pagiging strikto nila, Papa Dudut. Sinasabi kong hindi naman ako kagandahan para paghigpitan. Para lang hindi ko masyadong isipin na sa edad kong yon noon ay hindi pa rin ako malayang mag-decide ng mag-isa para sa sarili ko. Sinasabi naman ng mga kaibigan ko na may choice ako na ipaglaban ang gusto ko. Pero hindi ko yon ginawa bilang respeto na rin kina nanay at tatay. Kahit kasi strikto sila, hindi naman sila naging masamang magulang. Gusto lang talaga nila na mapabuti ako kaya umabot sila sa ganon. Isa pa ay wala naman akong plano na tumandang dalaga na lamang. Nakikipag-usap naman ako sa mga gustong makipagkilala sa akin. Yung iba okay naman kausap, pero ewan ko ba Papa Dudut. Kapag bigla silang nanliligaw sa akin ay nawawalan ako ng gana. Bigla na lamang akong nag-overthink dahil alam ko na hindi sila basta-basta makakalusot sa mga magulang ko. Anak, nakauwi na pala yung anak ni Kumare. Si Jomar, yung nagtatrabaho sa Belgium. Nakita ko nga po kanina, Nay. Oh, nakita mo na pala siya eh. Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po eh. Hindi naman po kami close nun. Ay sus, babagal-bagal ka naman anak. Di ba't magkalaro kayo nung mga bata pa kayo? Nay naman, mga bata pa po kami nun. Matatanda na kami ngayon. Hindi na kami pwedeng maglaro. Tsaka sigurado ako may girlfriend na yun. Wala pa. Nakausap ko na siya kanina. Nak, tama nanay mo. Makipagkilala ka na kay Jomar. Boto ko sa batang yun para sa'yo. Madiskarte sa buhay at may magandang trabaho. Mabuntis ka man niya, wala kaming aalalahanin. Tay naman, hindi nga po kami close nun eh. Tapos yung iniisip nyo nasa pagbubuntis na. Ay, ang hina mo naman anak. Ang gusto namin ng tatay mo, makipaglapit ka na kay Jomar habang single pa siya. Baka sa mga susunod na araw, magulat ka na lang na may iba nang nililigawan yon. Baka pagsalita naman po kayo parang kagusto-gusto ko. Paano naman po kung hindi ako type ni Jomar? Tsaka hindi rin po ako na-attract sa kanya. Sus, mahalaga pa ba yung atrak-atrak na yan? Dapat practical na ngayon sa pagpili ng lalaki. Doon ka sa kaya kang buhayin at hindi ikaw yung bubuhay sa kanya. Pero Tay, kaya ko naman po magtrabaho sa sarili ko. Anak, gusto rin namin na magkaapo. At mangyayari yun kung mag-aasawa ka na. Kapag nag-asawa na po ako, mahahati na yung atensyon at suporta ko sa inyo. Paano ko pa kayo niyan mabibigyan ng maalwang buhay? Hindi na po kayo bumabata. Kami pa idadahilan mo wala na kaming magagawa ng nanay mo kung sadyang tumatanda na kami. Isipin mo yung sarili mo. Pero hanggat maaari, gusto naming doon ka mapunta sa lalaking alam namin na mabibigyan ka ng magandang buhay. At sa tingin niyo po si Jomar yun? Oo! Ay nako Nay, Tay.
Mas gusto ko na po yung ganito. Kesa ipagpilitan ko yung sarili ko sa lalaking hindi ko naman gusto. Magugustuhan mo rin siya. Subukan nyo lang na mag-date. Siguro naman, sapat na yung isang gabi para maging malapit kayo sa isa't isa. Kayang-kaya nyo naman ibalik yung pinagsamahan nyo nung mga bata pa kayo. Tay, iba na po yung sitwasyon ngayon. Sobrang tagal na po nung sinasabi nyo, kaya imposible talaga na magustuhan ako ni Jomar. Lalo na ngayon, sigurado ako na marami na siya nakilalang magagandang babae sa Belgium. Kaya malamang, mataas ng standards niya pagdating sa mga nakakarelasyon niya. Hindi naman siya lugi sa'yo Maganda naman trabaho mo. Teacher ka, maayos ka sa sarili. Tsaka, hindi ka naman pangit, anak. Kahit ano pa pong sabihin nyo, hindi talaga ako makikipag-close kay Jomar. Ay, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi pa kayo nagkakausap. Ayaan mo't mga minsan iimbitahan ko siya rito para maghapunan. Tama, mabait naman yung batang yon. Siguradong hindi yung tatanggi. Baka nga matuwa pa siya dahil matagal-tagal din kayong hindi nagkausap. Ay, bahala na nga po kayo. Basta kapag hindi ko pa rin siya nagustuhan at hindi niya rin ako nagustuhan, wag na po kayo makulit ha. Mangako po kayo. Nako, hindi ko kaya mangako. Mas lalo ako. Papadudot sa kabila ng pagtanggi ko na makipag-close o magpaligaw sa kapitbahay naming si Jomar ay naging mapilit pa rin ang mga magulang ko. Pinuntahan nila si Jomar para kausapin. In-invite nila si Jomar sa bahay para doon maghapunan. Kaya naman kahit na naiilang ako sa kanya ay napilitan akong kausapin siya. Hiyang-hiya ako noon tuwing ipinagmamalaki ako sa kanya ni nanay at tatay. At kung ano-ano pang mga sinasabi tungkol sa akin na parang pinipilit talaga si Jomar na magustuhan ako. Alam ko namang nagigets niya rin noon yung ginagawa ng mga magulang ko at napapansin ko na naiilang na rin siya sa sitwasyon namin. Nagkakatingin na lamang kami na parang nagkakaintindihan sa ginagawa ng mga magulang ko. Kaya nang matapos yung dinner namin ay humingi ako ng dispensa sa kanya. Sinabi ko na lamang na huwag nang pansinin yung mga sinabi ni nanay at tatay dahil hindi naman talaga ako nagpapaligaw. Pero papadudot, hindi ko po akalaing magbabago ang takbo ng pag-iisip ko pagdating sa love life ko noong makilala ko ang bagong security guard namin sa school na si Arjen. Unang kita ko pa lamang sa kanya iba na ang nararamdaman ko. Parang kilig yon na hindi ko po maipaliwanag, papadudot. Aba, may bago na palang security guard dito sa school. Good morning, Ma'am Pretty. Good morning. Napalitan na pala si Manong guard dito. Nagpalipat ba siya? Nag-resign na po siya, Ma'am. Actually, tito ko po siya. Kaya nung nag-resign siya, inirekomenda niya ako dito sa school. Ganun ba? Opo, Ma'am. Ay, siya nga po pala. May nasabi sa akin si tito tungkol sa isa sa mga teacher dito na mabait tsaka maganda. Siya raw po yung madalas na nagbibigay ng banana bread sa kanya. Si Manong talaga. Kunento pa talaga niya yun. Favorite ko kasi yung banana bread kaya nagbe-bake ako. Minsan napaparami yung gawa ko kaya nagdadala ako dito sa school. Naisipan ko siyang bigyan. Hindi ko naman akalain magugustuhan pala niya. Kaya every time na nagbe-bake ako, naiisip kong isama siya sa mga pinagbibigyan ko. Paano po yan? Wala na siya rito. Baka naman po pwedeng pamangkin naman yung bigyan. Hindi ko pala mahiyain, no? Nako, hindi po talaga. Tsaka sayang din po kasi yung pagkakataon na makatikim ako ng espesyal na banana bread. Ha? Paano naman naging espesyal yung banana bread ko? Kasi dumaan sa mga kamay mo, Ma'am. Unang tingin ko pa nga lang sa'yo, alam ko nang masarap kang magluto. Alam mo, inola mo na ako. Hayaan mo, pag nag-bake ulit ako, dadalhan ulit kita. Iyon, oh. Thank you, Ma'am. Pero may bayad. Basta luto mo, Ma'am, walang problema. Alam mo, nakakatuwa ka. Ang gaan mong kausap. Teka, saan ka nga pala naka-duty bago ka napunta rito?
Sa pawn shop po, ma'am. Bakit ka umalis doon? Nako, mahabang kwento po, ma'am. Okay. Uunti-untiin ko po para lagi niyo akong kausapin tuwing maaga kayong pumapasok. Ay, ganon? Opo, ma'am. Masaya rin po kasi kayong kausap. Pero sa totoo lang po, akala ko kanina susungitan niyo ako eh. Ha? Ano ka ba? Hindi ako ganon. Feeling ko nga ganda-gandahan ako kapag ginawa ko yun eh. Pero hindi talaga. Sanay na yung mga tao rito na palangiti ako at masayahin. Ganyan-ganyan po yung tipo ko sa mga babae, ma'am. Yung tipong kapag kausap ka, hindi ako mahihiya o mahiilang kasi kaya akong sabayan. Ibig sabihin masayahin din yung girlfriend mo. Kaya pala mukha kang inspired eh. Wala pa po akong girlfriend, ma'am. Marami naman po ako nakakausap pero ang hirap po talagang makahanap ngayon ng matinong babae. Paano naman naging mahirap? Marami pa namang matitino ngayon ah. Marami nga po, ma'am. Pero hindi ko alam kung saang parte ng Pilipinas ko sila hahanapin. Tsaka ang tanong po ron, magugustuhan kaya ako? Sa taas po ng standards ng mga babae ngayon, walang pag-asa yung kagaya kong mabait lang. Grabe ka sa sarili mo. Pogi ka naman ah. Talaga, ma'am? Salamat po ah. Walang anuman. O paano, tuloy na ako ah. Galingan mo sa trabaho mo. Ma'am, sandali lang po. Bakit? Ano po kasi, pwede po ba kitang ayain mamaya para kumain sa labas? Pagkatapos po ng klase nyo? Titignan ko. Ayos! Thank you, ma'am. Have a nice day! Papadudot dahil magaan ang loob ko kay Arjen ay madali niya akong napapayag dugtungan yung mga kwentuhan namin. Matapos ang klase ko at tapos na rin ang duty ni Arjen ay kumain kami sa labas para makapagkwentuhan. Tuwang-tuwa ako noon sa kanya dahil parang hindi siya nauubusan ng kwento. Doon ko na-realize na masayahin lang talaga siya. Mapagbiro din siya pero maingat siya sa mga binibitawan niyang salita. Hindi siya nakaka-turn off kausap. Nag-offer ako noon na mag-share kami ng ginastos namin dahil may kamahalan po talaga doon sa kinainan namin. Pero nagulat ako nang sabihin ni Arjen na bayad na niya dahil nagpa-reserve na siya para sa aming dalawa. Napatanong tuloy ako sa kanya dahil alam ko kung magkano ang sinasahod ng SG sa school namin. Tinanong ko siya kung may sinusuportahan siyang pamilya pero sinabi niya sa akin na okay na raw ang mga magulang at mga kapatid niya. Kaya sa kanya na lamang talaga napupunta ang buong sweldo niya. Papadudot bago matapos ang pag-uusap namin ng gabing yon ay tinanong ako ni Arjen kung may balak pa raw ba akong pumasok sa isang relasyon o mananatili na lamang akong single forever. Sumagot naman ako ng oo pero pagkatapos noon ay wala na siyang ibang sinabi. Wala naman siyang pahiwatig papadudot na gusto niya akong ligawan. Kaya hindi rin ako nag-assume ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil araw-araw naming nakikita ang isa't isa ay lalo kong nakagaanan ng loob si Arjen. Palangiti pa rin siya at makwento tuwing nagkikita kami. Yung closeness po namin noon ay hindi yung masasabing romantic relationship talaga dahil naging matalik kaming magkaibigan. Madalas akong naglalabas ng mga saloobin sa kanya tungkol sa paghihigpit sa akin ng mga magulang ko. Nakikinig naman siya at nagbibigay ng advice. Ang nakakatuwa pa sa kanya, lahat ng mga sinasabi niya ay may sense talaga at hindi yung may masabi lang. Na-feel ko po talaga na nakikinig siya sa akin at naiintindihan niya yung mga sinasabi ko bago siya magbigay ng opinyon niya. Dahil sa magandang samahan namin ni Arjen ay hindi ko na po naisip noon na nasa kanya na pala yung mga standards na hinahanap ko sa isang lalaki. Madalas nga po akong nasasabihan at choosy kapag sinasabi ko yung mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Pero hindi ko naman dinaramdam yon. Sa tagal ko po kasing naging single ay parang ang pangit naman po kung magsesettle na lamang ako sa sino mang magkakagusto sa akin.
Pero noong naging close na kami ni Arjen ay hindi ko na naisip na makipag-usap pa sa mga lalaki na tipong aabot kami sa talking stage at pag-meet up. Papa Dudut, marami na akong nalaman tungkol kay Arjen. Kasama na roon ang pagmamay-ari niya ng malaking pwesto ng gulayan sa palengke. Malaki naman daw ang kinikita niya roon pero dahil naging security guard din ang tatay niyang nagpatapos sa kanya sa pag-aaral noon ay gusto niya rin daw na subukan yon. Wala naman daw sana siyang balak magtagal sa ganong trabaho para makapag-focus sa gulayan niya sa palengke. Pero dahil nakilala niya ako ay itinuloy pa rin niya ang pagiging guard sa school na pinapasukan ko, Papa Dudut. Jen, Oh, bakit? may experience ka na ba? Para ka naman tanga magtanong. Kumakain yung tao eh. Sinakto ko talaga na hotdog yung kinakain mo. Itsura mo, halatang guilty sa tanong. Siyempre, nagulat ako. Bakit ba kasi ang random ng tanong mo? Wala lang, bigla ko lang naisip itanong sa'yo eh. Pero ano nga yung sagot mo? Bakit ba gusto mong malaman? Kasi mag-share din ako ng experience ko. Kadiri ka. Hindi na kailangan kasi hindi naman ako interesado. Kung ayaw mo makinig, sige. Ikaw na lang tatanungin ko. Sasagutin ko na. Wala pa. Nasabi ko naman sa'yo kung gaano ka-stricto yung mga magulang ko, di ba? Kaya malamang, inosente pa rin ako hanggang ngayon. Kung tatawanan mo ko dahil wala pa akong experience at this age, friendship over na tayo. Sus, natatawa lang naman ako sa reaksyon mo. Pero yung pagiging inosente mo, malabong tatawanan ko yon. Dapat nga maging proud ka pa na sa ganyang edad, naalagaan mo sarili mo eh. Bihira na lang yung babaeng ganyan. Pero sa totoo lang, baka kung nakailang boyfriend na ako, baka hindi na ako inosente. Nanghihinayang ka ba? Hindi naman. Alam mo kasi, mas mabuti na yung ganyan ka. Parang kikilabutan ako sa'yo kapag natuto ka ng mga kalokohan eh. Bakit napunta na sa akin yung usapan? Di ba may ikukwento ka? Meron nga. May naging girlfriend kasi ako dati. Medyo wild. Ang totoo, sa kanya nasira yung kainosentehan ko. Pero marami akong natutunan sa kanya. Gaya ng? Sigurado kang gusto mong malaman? Hindi, wag mo nang ikwento. Nakakailang kasi. Oo na, hindi na. Mas gusto ko yung komportable ka sa pinag-uusapan. Ganito na lang, may itatanong ako sa'yo. Ano ba yun? Kailan ka magkaka-boyfriend? Kapag may nanligaw na sa akin tapos nagustuhan ko siya. Paano kung wala ka nang magustuhan? Eh di tatanda kang dalaga? Okay lang. Ay, napaka-choosy mo naman kasi. Ligawan kaya kita? Ha? Parang gulat na gulat ka naman. Type pa ba yung mga kagaya ko? Pag-isipan mo muna mabuti. Paano kung type nga kita? Papayag ka na bang manligaw ako? No pressure. Okay lang kahit di mo muna sagutin yon. Basta okay tayo. Oo naman. Okay tayo. Sana pala di mo na ako nagtanong. Parang nahiya na ako bigla. Bakit ka naman mahihiya? Eh kasi baka mamaya hindi mo naman pala ako type. Kinabahan ako bigla. Nung nakikipagkilala ka pa lang sa akin, kasama na ba sa intensyon mo na ligawan ako? Honestly, oo. Pero ayoko madaliin lahat. Kaya kinaibigan muna kita para mas makilala natin yung isa't isa. At para malaman ko rin kung dapat ko pa bang ituloy yung plano ko. Kasi kung mas magiging okay ka at mas magiging komportable ka sa akin kapag magkaibigan lang tayo, irerespeto ko yun. Talaga? Oo naman. Makakaasa ka na walang magbabago sa pakikitungo ko sa'yo. Salamat, Arjen. Wala yun. Siyempre, matik na yun sa akin. Alangan namang sayangin ko lang yung pinagsamahan natin dahil hindi mo ako type. Walang ganon. Solid to. Papa Dudut, wala naman po akong sinabi noon na hindi ko type si Arjen. Pero hindi ko muna sinabi kung ano ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Dahil hindi ko pa siya naiharap sa mga magulang ko. Noong time na yon ay sigurado na ako na si Arjen yung lalaking matagal ko nang hinihintay na makilala. Sa kanya lang ako naging ganon kakomportable.
Pakiramdam ko ay pwede kong gawin lahat ng bagay kapag siya ang kasama ko ng walang halong panghuhusga. Kapag magkasama kami ay mas nailalabas ko ang totoong ako. Yung hindi ako takot magkamali sa mga salitang binibitawan ko. Minsan, nakakapagmura din ako pero ni minsan ay hindi niya ako hinusgahan. Nang makasigurado ako na si Arjen na talaga yung lalaking gusto ko, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noon, Papa Dudut. Sinabi ko sa mga magulang ko na may kaibigan akong ipapakilala sa kanila. At gaya ng inaasahan ko ay hindi sila natuwa dahil alam kong si Jomar pa rin ang gusto nila para sa akin. Pero hindi rin naman sila tumanggi na makilala si Arjen. Siguro gusto rin naman nilang bigyan ng chance. Kaya nung araw ding yon ay tinawagan ko si Arjen para imbitahan sa bahay namin nung wala akong pasok sa school. Bago magtanghalian ay dumating na siya sa bahay namin, Papa Dudut. Uy, okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Okay na okay. Nasa loob na sina nanay at tatay. Halika na, pasok na tayo. Nay, tay, si Arjen po. Kaibigan ko. Magandang tanghali po. Arjen nga po pala. Nice to meet you po. Kaibigan ka lang ba talaga ng anak ko? Opo. Maupo na kayo. Nakahanda na yung pananghalian. Yung distansya ng upuan nyo, kalahating metro dapat. Opo, sir. Tay, tapos na po yung pandemic. Hindi virus yung dahilan kaya ako kayo pinaglalayo. Ay, halika na, maupo na lang tayo. Pagpasensyahan mo na lang sina nanay at tatay Matagal na ba kayong magkaibigan ni Chen? Hindi pa naman po. Mga 2 buwan pa lang po, sir. 2 buwan pa lang tapos ipinakilala ka na sa amin? Baka naman nanliligaw ka na kay Chen. Hindi pa po. Bakit? May bala ka ba? Ay nako, mabuti pa. Kumain na tayo bago pa mapunta kung saan tong usapan. Mabuti pa nga po, Nay. Kuha ka na ng kanin mo. Ay, alam mo ba, sweetheart? Ang mahal na ng bigas ngayon. Konting kanin na lang kukunin ko. Marami naman akong kinain kaninang umaga. Tikman mo yung putsero ni nanay. Hindi ka magsisisi. Alam mo, sweetheart, pati karning manok ang mahal na rin. Yung patatas na lang ata titikman ko. Naku, yung saging, patatas at repolyo, ginto na rin ang presyo. Sa susunod pala, magdadala ako ng mga gulay dito sa inyo. Ay, sabaw na lang sa akin, Chen. Parang may galit kasi sa akin nanay mo eh. May sinasabi ka ba? Sabi ko po, busog pa po ako. Pero titikman ko na lang po yung niluto nyo para hindi po sumama yung loob nyo. Bakit naman sasama ang loob ng asawa ko? Tay, pwede po bang kalmahan nyo lang ni nanay? Alam ko naman po kung ano yung ginagawa nyo. Okay lang, Chen. Naiintindihan ko naman sila. Wag po kayong mag-alala, ma'am, sir. Magkaibigan lang po talaga kami ni Chen. Kung hindi niya po gustong magpaligaw, hindi naman po ako mangungulit. Teka, ano nga palang trabaho mo? Security guard po sa school. Kina Chen ba? Opo, sa madaling araw naman po, tindero ako sa palengke. Tindero ng ano? Baka naman kung ano yung binibenta mo. Nagtutulak ka ba? Nagtutulak po talaga ako, pero hindi po droga, kundi yung kariton po na pinagkakargahan ko po ng mga gulay kapag magdi-display na sa tindahan. Ang totoo po niyan, tay. Siya po talaga yung… Chen, Ay, bahala ka kung yan ang trip mo. Hindi ko pa pinapaligawan yung anak ko. Marami pang gustong ma-achieve sa buhay yan. Kaya kung may balak ka, wag mo nang ituloy. Tay, magkaibigan nga lang po kami. Ganyan din yung madalas na sinasabi ng inaanak ko kay kumpare. Tingnan mo ngayon, mag-asawa na sila nung sinasabi niyang kaibigan. At may mga anak na rin. Kaya hindi mo kami madadala dyan sa mga sinasabi mong magkaibigan lang kayo. kung liligawan ko man po si Chen, sisiguraduhin ko pong alam nyo at may consent nyo po, ma'am at sir. Aba dapat lang. Sisiguraduhin ko rin hindi magiging madali sa'yo ang lahat. Uy, tay, huwag niyo naman pong takutin si Arjen. Kung tunay siyang lalaki, hindi siya matatakot sa amin ng nanay mo. Para yun lang eh. Tama.
Marami na rin kasing sumubok na manligaw dito kay Chen, pero sa una pa lang, hindi na nila kayang panindigan yung anak namin. Paano naman namin ipagkakatiwala si Chen sa ganong klaseng lalaki? Papa Dudut, kahit na nahiya ako sa naging pagtrato ni nanay at tatay kay Arjen, sa kabilang banda ay na-touch naman ako sa dahilan kung bakit nila ginawa yon. Magulang ko pa rin sila kaya alam kong kapakanan ko lang ang iniisip nila. Humingi naman ako ng paumanhin kay Arjen pero inassure naman niya ako na hindi yon big deal sa kanya. Naintindihan niya raw kasi ang mga magulang ko. Kaya nagpasalamat na lamang ako na ganon kalawak ang pangunawa niya. Naisip ko tuloy noon na napakaswerte ko pala kapag ako yung naging girlfriend niya. Sinabi ko kay Arjen na yun na ang huling beses na isasama ko siya sa bahay dahil nahihiya na ako sa pakikitungo sa kanya ng parents ko. Pero nagulat ako noong sinabi niya na pupunta pa rin daw siya at bibisita. Wala raw problema sa kanya kahit sungitan siya ni nanay at sindakin ni tatay. Normal lang daw naman yon sa mga magulang na gustong protektahan ang anak. Papa Dudut, hindi ko po alam kung bakit gano'n na lamang siya magpursige na makuha ang loob ng mga magulang ko. Pero hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli ang kilitin nila papa at ng nanay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, imbes na madalas sa pagpunta sa bahay namin si Arjen ay mas napadalas pa ang pagbisita niya. Madalas siyang may dalang pagkain at minsan mga gulay at prutas pa na galing sa tindahan niya. Pero kahit halos araw-araw na siya sa amin ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya ng parents ko. Si Jomar pa rin kasi ang mas gusto ni nanay para sa akin. Kahit na sinabi ko nang may nililigawan na yung tao. Si tatay naman ay hindi ko alam kung kinikilates ba niya si Arjen o talagang hindi niya lang talaga gusto para sa akin. Pero sa mga nangyaring yon ay hindi ko talaga inaasahan na magpapakitang gilas si Arjen kina nanay at tatay. Hanggang sa pagkakataong yon ay wala pa rin siyang nababanggit at wala pa rin kaming napag-uusapan na manliligaw na siya sa akin. Nung mahigit isang buwan na rin siyang pumupunta-punta sa bahay ay napansin ko na unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo sa kanya ni tatay. Nauuna pa itong bumate sa kanya at kinakausap na rin siya ng mas maayos. Papa Dudut, nag-resign na nga po pala noon si Arjen sa pagiging security guard sa school para makapag-focus na sa nasimulan niyang negosyo. Marami na raw kasi ang kumukuha sa kanya bilang supplier ng prutas at gulay sa mga talipapa. Isa pa'y hawak niya ang oras niya sa ganong klase ng trabaho. Pero one time, Papa Dudut, ay narinig ko sila ng tatay ko na nag-uusap sa bahay. Kakauwi ko lang noon pero hindi muna ako pumasok nang marinig ko ang pinag-uusapan nila, Papa Dudut. Nag-resign ka ba sa trabaho mo para magkaroon ka ng mas maraming oras para sa anak ko? Ang totoo po, isa po yun sa mga dahilan, sir. May balak ka bang ligawan siya? Opo, sana. Pero naghihintay pa po ako ng tamang pagkakataon. Baka po kasi mas gusto niya munang mas kilalanin pa ako. O baka hinihintay niya po na maging pasado muna ako sa inyo. Pero ikaw yung tinatanong ko. Yung sagot mo bilang isang lalaki ang hinihingi ko ngayon. Kung ako lang po yung magdidesisyon, matagal ko na pong niligawan si Chen. Pero naisip ko po na mas maganda kung makikilala niya rin muna ako ng mabuti para hindi niya pagsisihan yung desisyon niya sakaling pumayag po siya na ligawan ko siya. Alam mo, dederechoy na kita. Hindi kita gusto para sa anak ko nung una. Pasensya na kung nahusgahan kita. Pero akala ko talaga nun, hindi ka matinong lalaki. Pero naisip ko,
Sa tinagal-tagal na walang ipinapakilalang lalaki sa amin si Chen, siguro naman hindi siya makikipaglapit sa lalaking makakasira lang ng buhay niya. Sir, pasensya na po kayo sa itatanong ko pero bakit po masyado niyong pinaghihigpitan si Chen? Ay, hindi pinanagutan ng tatay ko yung nanay ko nung ipinagbuntis ako. Kaya ayun, iniwan na lang ako sa tiyahin ko. Siya yung nagpalaki at nagpaaral sa akin noon. Yung nanay ko, paminsan-minsan lang magbigay ng pera kung kailan niya lang magustuhan. Hindi niya gustong magkaanak na walang tatay yung ama ng bata sa tabi niya at ayokong maranasan yun ng anak ko. Kaya hanggat maaari, kinikilatis ko mabuti yung mga nakikilala niya at inaharang ko kapag alam kong alanganin para sa kanya. Pero hindi niyo po ba naisip na baka nahihirapan na rin siya? Naiisip ko naman yun. Pero kung para sa ikabubuti niya naman, handa kaming tanggapin yung galit o pagtatampo ng anak namin. Alam ko namang nasa tamang edad na siya, pero ang gusto namin, magabayan namin siya hanggang sa mapunta siya sa mabuting tao. Doon pa lang kami ni Mel mapapanatag. Ay, alam ko rin na yung tingin sa amin ng ibang tao, mukhang pera. Kasi ang gusto namin para kay Chen, yung nakakaluwag-luwag na sa pinansyal. Yun bang hindi nakakailanganing mangutang kapag kinailangan ng malaki-laking gastos? Paano kung halimbawa mabuntis siya? Saan sila kukuha ng panggastos sa panganganak? Masipag naman po si Chen. Tsaka nag-iipon din po siya. Baka nga po yung naipon niya malaki-laki na sa tagal niyang pinaghandaan yung pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Pero kung ako po yung magiging asawa niya, mas gusto ko po na ako na lang yung magpo-provide para sa amin. Yan! Ganyan mag-isip yung lalaking gusto ko para kay Chen. Teka, baka naman nagpapalakas ka lang sa akin kaya mo sinasabi yan. Hindi po sir. Malinis po yung intensyon ko sa anak nyo. Total, mukhang boto naman po kayo sa akin para sa anak nyo. Baka po pwede ko nang makuha yung blessing nyo para formal ko na siyang ligawan. O siya, sige na. Ibinibigay ko na. Basta iingatan mo yung anak ko. Hindi mo naman kailangang ibigay lahat sa kanya. Basta tratuhin mo lang siya ng maayos. Hindi man mala prinsesa yung turing mo sa kanya, papasang ko naman yung buong katawan ng mananakit sa kanya. Ayokong masaktan yung anak ko. Nag-iisa lang siya kaya kahit na umabot pa siya sa 40, gagabayan pa rin namin siya. Huwag po kayong mag-alala sir. Papatunayan ko po sa inyo na hindi po kayo nagkamali sa akin. Tingnan natin. Siya nga pala, huwag mo na akong tawaging sir. Hindi mo naman ako boss. Tito na lang, okay na yun. Sabi niyo po eh. Papa Dudut, kahit narinig ko ang pinag-usapan nila ay nagpanggap akong walang alam at hindi sila narinig. Pero deep inside ay kilig na kilig ako sa mga sinabi ni Arjen. Na-touch naman ako sa mga narinig ko mula kay tatay. Hindi ko kasi alam yung kwento tungkol kay Lola dahil hindi niya sinabi pa sa akin. Siguro ay ayaw niyang malaman ko na pinabayaan siya ng nanay niya para hindi magbago ang tingin ko kay Lola. Namit ko na si Lola ng 2 beses pero napansin ko na po noon na hindi sila masyadong nag-uusap ni tatay. Papa Dudut, dahil pasado na si Arjen kay tatay ay umamin na siya sa akin nang minsan niya akong inaya para mag-date. Tinanong niya ako kung pwede na raw ba siyang manligaw dahil sigurado na siyang ako yung babaeng gusto niyang makasama. Dahil okay na siya kina nanay at tatay, hindi ko na siya pinahirapan pa, Papa Dudut. Sinagot ko na nga si Arjen. Kain ka na. Masarap yung mga ulam na niluto ni nanay. Oo nga Arjen, magpakabusog ka. Ang saya po pala kapag inaalok na ng pagkain. Hindi ko ramdam na mahal na yung mga bilihin. Ay,
mahal pa rin naman yung mga bilihin ngayon. Pero dahil alam naming mahal mo talaga si Chen, pwede kang kumain dito kahit kailan mo gusto. Welcome ka na rito sa bahay namin. Ang sarap naman po pakinggan yan, tita. Naku, masanay ka na. Tsaka mahilig talaga akong magluto. Kung mapapadalas ka rito, baka malaba ka sa kakakain. Ngayon alam mo na kung bakit malaman ako. Tito, okay lang po kayo? Baka nakakain po kayo ng panis kaya bigla na lang kayong tumatawan na mag-isa dyan. May naalala lang ako. Hindi ko kasi makalimutan yung pati sabaw. Ipinagdadamot sa'yo ng asawa ko. Kasi naman itong si Chen, bigla na lang nagdala ng lalaki rito. Nay, sinabihan ko naman po kayo na may ipapakilala ako, di ba? Oo, pero sabi mo, kaibigan mo lang. Sa nakikita ko sa inyong dalawa, tinginan pa lang. Alam ko nang may nararamdaman kayo para sa isa't isa. Nahalataan niyo po ba yon, Nay? Bakit naman hindi? Tsaka lalo na sa'yo, no? Kilalang kilala na kita, anak. Baka nakakalimutan mo, ako yung nagluwal sa'yo, kaya alam ko kung kailan ka hindi okay. At mas lalong alam ko kapag okay na okay ka. Yun yung nakita ko sa'yo nang isama mo rito si Arjen. Nay naman binibista niyo ako sa boyfriend ko. Ibig sabihin lang nun, matagal nang malakas yung tama mo sa akin. Bakit? Masama ba? Nga pala, Arjen. Kailan mo ipapakilala sa mga magulang mo si Chen? Ay, oo nga. Tsaka kailan namin sila makikilala? Ang totoo po niyan, nasabi ko na sa kanila yung tungkol sa inyo. Magpapaalam nga po sana ako kung pwede ko po silang isama rito. Mamamanhi ka na ba kayo? Tay? Hindi pa naman po pero doon na rin kami papunta. Pero gusto po muna sanang makipagkilala sa inyo ng mga magulang ko. Nakukwento ko na po kayo sa kanila kaya ayun, excited na makipagbanding. Naku, welcome na welcome sila dito sa bahay namin, ha? Sabihan mo lang kami kung kailan nila balak pumunta para mapaghandaan namin, ha? Sige po tita, sasabihan ko po sila mamaya. Ay, nakakatuwa talaga yung nangyayari ngayon. Akala ko talaga, tatandang dalaga na yung anak namin eh. Buti na lang, may nakilala pa siyang matinong lalaki. Si Nanay. Akala mo naman hindi pinaglaban sa akin si Jomar. Parang kailan lang botong-boto kayo sa manok nyo Pareho lang kami ng nanay mo, nak. Pero malay ba naman namin na may nililigawan na pala yun? Hindi nyo na po kasi tinanong. Basta nyo na lang inimbitahan dito sa bahay. Syempre mahihiya naman pong tumanggi sa inyo. Hayaan mo na yun, nak. Uso rin mag-move on, di ba, Arjen? Po? Opo. Wow, sip-sip. Sorry na, ngayon lang to. Nagpapalakas pa kasi ako kay Tito. Gusto mong magpalakas? Ubusin natin yung pinalamig ko sa ref mamaya. Mahal, okay lang ba? Oo naman. Si tatay na nga nag-aya sa'yo Naniniguro lang. Papadudot sa ganong paraan ko nga po nakilala ang lalaking masasabi kong blessing at regalo sa akin ng nasa itaas. Nang ipakilala ni Arjen ang mga magulang niya, kina nanay at tatay ay nagkasundo kaagad sila. Tulad ng boyfriend ko ay mababait din sila at magaling makisama kaya walang masabi ang parents ko sa kanila. Hindi na namin pinatagal ang boyfriend-girlfriend relationship namin ni Arjen. After 2 months ay nag-propose na siya sa akin at inihanda na namin ang kasal namin sa parehong taon. Sa ngayon po papadudot ay kagagaling lang namin sa OB at nakumpirma nga po na buntis na po ako. Kahapon po kasi ay nag-PT ako at positive ang naging resulta. Sobrang saya nga po ng asawa ko dahil excited na talaga siya na magka-baby kami. Kaya naman masasabi ko po talaga na sobrang sulit yung matagal kong paghihintay at pag-iingat sa sarili ko. Na-realize ko rin po na nakatulong din pala yung pagiging choosy ko dahil mahaba man. Ang itinakbo ng panahon ay napunta pa rin ako sa tamang tao. Hindi po ako binigo ni Arjen kaya araw-araw po akong nagpapasalamat na nakilala ko siya. At least ngayon, buo na po ang loob ko na bumuo ng sarili kong pamilya na siya ang kasama. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po and God bless po sa mga lahat ng mga tagapakinig ninyo sa inyong programa sa radyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chen.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Maling husgahan ang kapasidad ng isang tao dahil lamang sa pinili nitong maging trabaho. May ibang malawak ang pag-iisip at tunay na madiskarte, ngunit pinili nilang gawin ang mga bagay na kanilang gusto. Ikaw, kabarangay, isa ka rin ba sa mga mapanghusga sa mga tao sa paligid mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po, Papa Dudut. Ako po si Chen at okay lang kung hindi ninyo baguhin ang pangalan ko. Taga Tagum City nga po pala ako at nag-iisang anak naman ng mga magulang ko na pareho na pong retirado. Dating pulis si tatay at dati namang sekretary sa barangay si nanay. Sa 28 years po na nag-i-exist ako noon sa mundo, ay isang beses pa lamang po ako nagkaroon ng boyfriend. Yung naging boyfriend ko pa noon ay nalaman ko na isa palang bakla. Kaya pagkatapos niya ay wala nang naging kasunod pa. Masyado po kasing istrikto ang mga magulang ko. Madalas ko pong dinadaan sa biro ang pagiging strikto nila, Papa Dudut. Sinasabi kong hindi naman ako kagandahan para paghigpitan. Para lang hindi ko masyadong isipin na sa edad kong yon noon ay hindi pa rin ako malayang mag-decide ng mag-isa para sa sarili ko. Sinasabi naman ng mga kaibigan ko na may choice ako na ipaglaban ang gusto ko. Pero hindi ko yon ginawa bilang respeto na rin kina nanay at tatay. Kahit kasi strikto sila, hindi naman sila naging masamang magulang. Gusto lang talaga nila na mapabuti ako kaya umabot sila sa ganon. Isa pa ay wala naman akong plano na tumandang dalaga na lamang. Nakikipag-usap naman ako sa mga gustong makipagkilala sa akin. Yung iba okay naman kausap, pero ewan ko ba, Papa Dudut. Kapag bigla silang nanliligaw sa akin ay nawawalan ako ng gana. Bigla na lamang akong nag-overthink dahil alam ko na hindi sila basta-basta makakalusot sa mga magulang ko. Anak, nakauwi na pala yung anak ni Kumare. Si Jomar, yung nagtatrabaho sa Belgium. Nakita ko nga po kanina, Nay. Oh, nakita mo na pala siya eh. Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po eh. Hindi naman po kami close nun. Ay sus, babagal-bagal ka naman anak. Di ba't magkalaro kayo nung mga bata pa kayo? Nay naman, mga bata pa po kami nun. Matatanda na kami ngayon. Hindi na kami pwedeng maglaro. Tsaka sigurado ako may girlfriend na yun. Wala pa. Nakausap ko na siya kanina. Nak, tama nanay mo. Makipagkilala ka na kay Jomar. Boto ko sa batang yun para sa'yo. Madiskarte sa buhay at may magandang trabaho. Mabuntis ka man niya, wala kaming aalalahanin. Tay naman, hindi nga po kami close nun eh. Tapos yung iniisip nyo nasa pagbubuntis na. Ay, ang hina mo naman anak. Ang gusto namin ng tatay mo, makipaglapit ka na kay Jomar habang single pa siya. Baka sa mga susunod na araw, magulat ka na lang na may iba nang nililigawan yon. Baka pagsalita naman po kayo parang kagusto-gusto ko. Paano naman po kung hindi ako type ni Jomar? Tsaka hindi rin po ako na-attract sa kanya. Sus, mahalaga pa ba yung atrak-atrak na yan? Dapat practical na ngayon sa pagpili ng lalaki. Doon ka sa kaya kang buhayin at hindi ikaw yung bubuhay sa kanya. Pero Tay, kaya ko naman po magtrabaho sa sarili ko. Anak, gusto rin namin na magkaapo. At mangyayari yun kung mag-aasawa ka na.
Kapag nag-asawa na po ako, mahahati na yung atensyon at suporta ko sa inyo. Paano ko pa kayo niyan mabibigyan ng maalwang buhay? Hindi na po kayo bumabata. Kami pa idadahilan mo wala na kaming magagawa ng nanay mo kung sadyang tumatanda na kami. Isipin mo yung sarili mo. Pero hanggat maaari, gusto naming doon ka mapunta sa lalaking alam namin na mabibigyan ka ng magandang buhay. At sa tingin niyo po si Jomar yun? Oo! Hay nako, Nay, Tay. Mas gusto ko na po yung ganito kesa ipagpilitan ko yung sarili ko sa lalaking hindi ko naman gusto. Magugustuhan mo rin siya. Subukan nyo lang na mag-date. Siguro naman, sapat na yung isang gabi para maging malapit kayo sa isa't isa. Kayang-kaya nyo naman ibalik yung pinagsamahan nyo nung mga bata pa kayo. Tay, iba na po yung sitwasyon ngayon. Sobrang tagal na po nung sinasabi nyo, kaya imposible talaga na magustuhan ako ni Jomar. Lalo na ngayon, sigurado ako na marami na siya nakilalang magagandang babae sa Belgium. Kaya malamang, mataas ng standards niya pagdating sa mga nakakarelasyon niya. Hindi naman siya lugi sa'yo Maganda naman trabaho mo. Teacher ka, maayos ka sa sarili. Tsaka, hindi ka naman pangit, anak. Kahit ano pa pong sabihin nyo, hindi talaga ako makikipag-close kay Jomar. Ay, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi pa kayo nagkakausap. Ayaan mo't mga minsan iimbitahan ko siya rito para maghapunan. Tama, mabait naman yung batang yun. Siguradong hindi yung tatanggi. Baka nga matuwa pa siya dahil matagal-tagal din kayong hindi nagkausap. Ay, bahala na nga po kayo. Basta kapag hindi ko pa rin siya nagustuhan at hindi niya rin ako nagustuhan, wag na po kayo makulit Mangako po kayo. Naku, hindi ko kaya mangako. Mas lalo ako.